Hello, hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. This is Jim Pumasagarchano, a faith healer, also mata reader. So ngayong gabing to, tingnan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Gemini. So, Gemini, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga ating mga Gemini signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads na huwag pagpalain ka ng Diyos at may kapal. Siksik digdig nag-uumapaw ang manumbalik sa inyo. So, umpisahan na natin guys ang laban. Angel Spirit Messages for the sign of Gemini. Bulabugin natin yan. Alamin natin kung anong pinaka-message sa'yo ng ating mga gabay. There is a judgment, of course, the Eight of Cups. For there's a wake-up call. Parang ginigising ka sa katotohanan na you need to moving on. Diba? Parang sinasabi na kailangan mo na mag-move on, kailangan mo na pakawalan, kailangan mo na kumawala. Ganon. Kumbaga, this is a wake-up call or a awakening moment. At the same time, there's Five of Wands, no? Ito yung there's a conflict of competitor or na nagbibigay sa iyo talaga ng problema. And because there's a justice. Ibig sabihin dito, may hustisya, no? Parang ito, justice will serve. Ibig sabihin, makukuha mo na what you deserve. Makukuha mo na yung nararapat na para sa iyo, no? Ito yung maaaring maraming mga pinipilit ka man pabagsakin, pinipilit ka man nilang bulihin or sinasabi, there's a bully, no? Parang pinipilit ka man nilang kumbaga, hinihila ka nila pababa, ganon. Pero pananatiliin kang nasa taas, ganon. And I guess there is a Knight of Pentacles. There is a practicality and secure about sa finances. Pangalagaan mo about sa finances mo. And of course, there's a Page of Cups. Listen to your intuitions. Makinig ka sa intuitions mo, na kumbaga lalapit lang yan sa'yo kapag kailangan ng tulong. Pero kapag hindi na kailangan, kapag hindi yan nakahiram sa'yo, gigigil yan. No? Ano yan, kumbaga, talagang malaki ang ano niyan, inis, ganon. So, what is a judgment? And because there's the Sun card, there's a pure positivity. Na magkakaroon ka na positive outcome dito dahil nakinig ka na at dahil kumbaga pinalaya mo na ang mga bagay-bagay na nagbigay sa'yo ng blockages or there's a negativity, ganon. Kumbaga naliwanagan ka na at ngayon ay mas pinili mo na lang napakawalan yung mga negatibo, no? And of course, there's a Ten of Cups. There's a happiness. Wow, magkakaroon ka ng masayang eksena dito. And of course, sinasabi sa'yo ito yung nagbibigay ng burden sa'yo, no? Itong conflict na to. Itong conflict na to, ito nagbibigay ng burden na, kumbaga, obligation, responsibility, or something. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, ayun yung nagbibigay ng pabigat sa'yo. Let's see what is additional messages for the Justice card. And of course, there's a death card. There's an ending and a new beginning. Some of you, baka may mga yumao kayong mahal sa buhay na may taong gumawa ng hindi maganda. Don't you worry, the justice will serve, no? Maaring bumalik sa kanila yan, sa ibang way, no? Maaring naghihirap na sila ngayon dahil sa ginawa nilang kagagawan sa inyo. Or some of you, baka ginawan at mukhang nagkaroon ng bankruptcy sa inyo or maaring ang bubalik din sa kanila yon. So, there's a justice will serve. Now, wag mo kakalimutan na there's some law of karma. So, what is the Knight of Pentacles? So, what is the Knight of Pentacles? The Knight of Pentacles represent the Nine of Pentacles. So, ibig sabihin dito, there's a secure about sa finances that brings you blossoms, no? Or rather, sa potential for abundance. Kumbaga, dudumugin ka ng resource of income o dadami yung about sa finances mo, no? Kumbaga, dadagsain ka ng mga customer, clients, ganon. So, what is the Page of Cups? And of course, there is a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment dito. So, makinig ka lang sa intuitions mo. Ang ganda ng baraha mo, nagigigil ako, ha? Happiness, awakening, the long-term success, and of course, may pabulabog na no? Dadagsain ka dito, and of course, there's a justice will serve.
Huwag kang lolo-koloko sa karma, T. Diba? And of course, there's a Four of Wands, a celebration coming in for you. Some of you, this is the moment, baka may wedding, there's a binyag, or some of you, there's a celebration na mangyayari sa inyo. So, there's an engagement, proposal, or something. So, what is the Eight of Cups and the Ten of Cups? So, there's a Six of Wands, a victory and success. Wow! Diba? Kumbaga sa pag-move on mo, dahil binitawan mo, pinakawalan mo yung mga negativity, magiging masaya ka, diba? Kumbaga, pinilit ka man nilang pabagsak, pinipilit ka nilang hilahin pababa. 'Di ba? Dineded mo. Tapos ngayon, 'di ba? Inaangat ka ng nasa taas. Inaangat ka ng ating Panginoon. And of course, there's a Six of Wands na maaring nakapasa ka sa hamon, no? Kumbaga, may right passage dito na sinasabi sa'yo that brings you a success and victory. So, what is the Five of Wands? And of course, the Ten of Wands. So, there's a King of Wands. So, there's a control. So, ibig sabihin dito, kontrolin mo yung emotions or rather, kontrolin mo tong obligations and responsibilities mo. Kasi nagbibigay ng conflict sa'yo or some of you baka ikaw na lang yung inasahan or ikaw na lang yung parang ikaw na lang yung kinapitan or something. So, sabi dito na lagyan mo ng balance and of course ng control. No? Hindi masamang tumulong, pero ang sinasabi dito, bigyan mo ng limitasyon na, kumbaga, bigyan mo sila para magkaroon sila ng, mag-grow sila, no? On their own, no? Kumbaga sinasabi dito, kung kaya pa naman nila magtrabaho, some of your siblings, diba, na kailangan mo silang matuto, no? Tumayo sa sarili ng paan. Bigyan mo sila ng mga puhunan or something na makakatulong sa kanila to how to grow, no? Para magkaroon sila ng knowledge at the same time ng mga experiences. So, what is the Justice and the Death card? And because there's a Four of Pentacles, evaluate and analyze, no? Sinasabi dito na kailangan mong budgetin about sa finances. And because kahit konting higpit ng sinturon, no? Kumbaga higpitin mo about sa finances mo at magtipid. So, what is the Nine of Pentacles and the Nine of Pentacles? There's a Two of Swords, decisions, no? Kailangan mo mag-decision dito, ha? Kailangan mo mag-decision as soon as possible. So, sinasabi sa'yo dito na maaaring kailangan mong pag-isipan bago mo mag-take ng action or something na there's some dudumugin ka ng mga customer. And of course, sinasabi, lakas ang pakiramdam mo, no? Kumbaga, dyan yan eh. Kumbaga, the more na malakas ang client or malakas ang customer mo, lalapit naman sa'yo yung mga inggitera. Ganun. Kaya, lakas ang pakiramdam mo. And of course, there's a Six of Cups. Okay, there's a past person or there's a relatives, no? Na makakasama mo into your success. Na makinig ka sa intuitions mo. Now, of course, there's a Six of Swords, there's a coming back. Wow, a transitions. Na magkakaroon ka ng transition and the higher path, a lesson learned. No? Lesson for a lifetime. Parang ito yung natutunan mo sa lahat na nangyari sa buhay mo. And of course, there's a Three of Pentacles, collaboration, trabaho, negosyo, hanap buhay. And of course, there's a Fool card, a leap of faith. Magtiwala ka sa process at progress. At rather, magtiwala ka sa nangyayari sa'yo ngayon. So, ibig sabihin dito, may mga pinagdaanan kang conflict. Ito yung nagbigay ng conflict sa'yo na kailangan mo nang matuto at kailangan mo na i-break yung pattern na yan para at least hindi na maulit sa mga susunod na generations. At the same time, there's a Death card represent an ending and transformation na sinasabi sa'yo dito na makinig ka sa law of karma na may mga bagay na ginagawa sa'yo ng ibang tao pero huwag ka mag-alala, di ba? Kumbaga bumabalik sa kanila yan at proteksyonan mo yung sarili mo, proteksyonan mo yung finances mo at manatiling magdasal at manampalataya, no? Yan na magsisilbing pangahawakan mo upang magkaroon ka ng proteksyon. So, let's see what is additional messages for love oracle card. For love oracle card represent, sinasabi dito there's an ascending. Kumbaga sinasabi dito there's a transcending obstacles, learning expansion, na pinapalawak ang mga natututunan mo, lahat ng mga nararanasan mo. And of course, I like you. Some of you mukhang may taong may lihim na pagtingin or some of you, yung person mo, no, talagang pinapahanga mo at parang masyado mo siyang pinapahanga sa katangian mo, sa katalinuhan mo, sa kakayanan mo na kumbaga, yung mga flaws mo, doon siya lalong mahanga, diba? So, what is additional yin and yang? Detachment. Kailangan mong kumawala.
sa mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. At the same time, there's a rejection, loss. Na may mga bagay na hindi mo nakukuha, may mga bagay na, kumbaga, inaalis sa'yo, that because may mga bagay na makakasira siguro sa'yo. Siguro, magpasalamat tayo kasi may mga bagay na wawala sa atin. It means na may bagay na darating. And of course, there is a present for abundance. Talagang present sa'yo na magkakaroon ka ng masaganang bukas at buhay sa hinaharap. Ganon. So, let's see what is additional messages. What is additional messages? And of course, there's a green for love. There's a love involvement. At the same time, sinasabi rin dito guys, there's a trouble. Kumbaga, may trouble daw dito ha. And of course, there's go for it. Kailangan mo daw ilaban. 'Di ba? May mga bagay na kailangan mo talagang ilaban. So, let's see what is additional messages. And of course, guys, there's admit the truth to yourself and act accordingly. Hindi mo kailangan magtago, hindi mo kailangan magpanggap. Ipakita mo kung sino ka at kung ano ka talaga. And of course, at the same time, positive thoughts and create a positive outcome. 'Di ba? And of course, sinasabi dito, maging optimistic ka all the time, no? Kumbaga, lahat ng mga pinagdadaanan mo, may mga bagay na negatibo, may mga bagay na positibo. Sinasabi lang sa'yo dito, mananatili kang positibo sa lahat ng bagay dapat, no? Para ma-attract mo yung mga good energy at the same time yung blessings at yung swerte, no? So, and of course, sinasabi dito sa'yo that there's star family, call support, no? Maaaring sinusuportahan ka ng ating universe rather ng ating mga angel spirit. No, na kailangan mo raw na panatiliing positibo sa lahat ng bagay. And of course, honesty, maging tapat at totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap at hindi mo kailangan mag-assume, no, or something. And of course, there's a blame. May mga bagay na may mga pinagdadaanan tayong pagkakamali, failure, pero kumbaga, it's an opportunity na kumbaga para matutunan mo yung mga bagay-bagay. And of course, parang i-admit mo, and of course, wala kayo ibang sisisilin kundi sarili mo. Kumbaga, bagkus matuwa ka pa kasi kumbaga may mga bagay na ibibigay sa yung aral, no? And of course, sinasabi dito, there's an Archangel Raphael, leave a stressful situation behind. No? Kasi sabi dito, bitawan mo raw yung nagbibigay sa'yo ng stress, anxieties, and fear, no? Kasi hindi siya makakatulong talaga. No? Bagkos, bibigyan ka lang niya ng delays of blessings, di ba? At the same time, expect a miracle, no? Kumbaga, sinasabi dito, mag-expect ka ng himala. No? Some of you may mga bagay na, alam mo yung the unexpected moment, or some of you, there's blessing disguise. Diba? Parang there's a blessing disguise na ibibigay ni God. Ganon. Kumbaga, biglang namumroblema tapos ibibigay ni God yung solusyon. Diba? Kasi alam mo kung bakit? Kasi napakabuti mo, no? At alam ni God na sa sarili mo na wala kang tinatapakan tao. And of course, there's a writing. No? Kumbaga sinasabi dito, may mga bagay na matututunan ka, may mga bagay na ipapaalam sa'yo, at the same time, there's a justice. Kumbaga makukuha mo yung hustisya. Makukuha mo yung tamang pagkakataon. At makukuha mo yung balanse. So, what is the energy? And storm warning. Makinig ka lang ha. Kumbaga, meron dito susubok na bayuhin ka o susubukan na guluhin ka. At the same time, there's an action. Mag-take ka ng action, no? Mag-build ka ng boundaries. 'Di ba? Para hindi sila nakakapag-set ng blockages sa'yo. Ganun lang 'yon. So, let's see what is additional messages for Romance Angels. And of course, guys, there's an quitted love. So, ibig sabihin, may mga bagay na, kumbaga may mga nararamdaman tayo dito na parang feeling nawawala ng gana, ganun, or na parang sinasabi dito, may mga bagay na kailangan ng bitawan, may mga bagay na kailangan ng pakawalan. It's a good part, Beg. It's a good part. Maganda siya. Yun yung inanon ni Mark. Yung gamot. Hawak mo na Basahin mo for what reason. Ngayon na.
And of course, take time to breathe out. So, ibig sabihin dito, pag-isipan mo, di ba? Humingi ka na malalim. Humingi ka na malalim. So, ang taray na may accent tayo dun sa way na yon. So, there's a chakra. Let's see what is the chakra. And of course, sinasabi na completions, no? May mga bagay na kailangan natin i-take ng actions bago mahuli ang lahat, no? Kumbaga, and of course, kaya pala there's a death card, no? Kumbaga, nag-represent, baka may some of you may ginawang hindi maganda, na, kumbaga, may mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda na yumaon na yung mga mahal mo sa buhay, na, kumbaga, mayroon pang isusunod, no? Na kailangan mong mag-take ng action. Kasi baka, 'di ba? There's a completion dito na wag mo sayangin at wag mo hayaang mahuli ang lahat. And because there's an enlightenment, magkakaroon ka ng clarity dito. Magkakaroon ka ng kaliwanagan. No, ngayon nalaman mo na lahat at ngayon natuklasan mo na. So you need to take an action for this. So what is the Jesus loving quotes? So sinasabi dito, there's an have faith in God. So guys, sinasabi dito magtiwala ka kay God. Magtiwala ka na kumbaga, may mga bagay na nararanasan ka that because of pagsubok ni God yan. So, ganun yun. So, Gemini, galingan mo, ha? So, let's see what is additional messages for Angel's number. Si Kim Gemini, diba? There's a 99. I am unique. So, sinasabi dito, think the past for your lessons and leave it where it belongs. So, you can make it the best the life that is still waiting for the fulfillment by only you. So, ibig sabihin dito, kumbaga kakaiba ka, no? May mga bagay na nararanasan ka na hindi pa nararanasan ng iba. Kumbaga may mga bagay na ibinibigay sa yung kumbaga lesson para matutunan mo yung mga pinagdaanan mo sa buhay. 'Di ba? Kumbaga there's a uniqueness, kumbaga signature kumbaga. And of course there's an unconditional love. So sinasabi dito, today I choose to see the light in everyone. I seek the divine is in each day being and I accept others as they are. I bring compassion to all my brothers and sisters of the light. I offer unconditional love to everyone I meet. I join my soul with theirs so that we may grow together in universal love. So see, there's a unity. Ibig sabihin dito, kahit na may galit sa iyo ang tao, kumbaga, pinapakitaan mo ng mabuti pa rin, diba? It's a good part. Kasi alam mo kung bakit? Kumbaga, yung mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, mas maganda yung humaharap ka sa kanila na may ngiti. Kasi may kirot yun sa kanila. Ganun yung kumbaga, umitig ka sa kanila na parang nangiinis. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Gemini. This reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalong-lalo na hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, no? Siksik, tigliglago, umapaw man ng balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!